Ayan. Good morning po sa lahat. Good morning sa ating mga believers, worshipers of Jesus Christ. And wala po tayong kuryente, but hope na kahit ganon, mainit, we can still give God the glory and the honor He deserves. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Father God, we praise and thank you, Lord. Even though may mga circumstances na hindi po namin magustuhan, hindi po namin kayang tugunin ang mga pangangailangan, but still, Father God, you've given us this day, Lord, a very important day for us, Lord God, to worship you. Thank you, Father God, for the whole week. Kayo po ang kasama namin. You've been our strength. You've been our refuge, the answers of our problems. Thank you, Father God, for allowing us to overcome mga situation in life, Lord, with your help, Father God. That's why, Lord, this morning, we want to worship you. We want to lift your name, Lord, in this place and in our lives. Let it be, Lord, that we can give you the glory and the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. So this time, let's celebrate the goodness of God. He's given us salvation. We celebrate Communion Sunday today, and let's remember all the things that God has done in our lives. Let's worship Him. Let's use our hands. Let's use our whole being as we worship our Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world where you live, the Father's only Son. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah.
and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, and you live, and you live, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Yes, Lord. Indeed, it is good to worship our living God because He is alive. Our Redeemer is so alive and worthy to be praised. Yes, Lord. And though we rescued my soul, His blood covered my sin. I believe, I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, I believe. Let's raise the banner. Down, raise the banner. Whoa, it's my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amen. Let's worship the Lord, the rescuer of our soul. Come on. I know He rescued my soul. He did. His blood covered my sin. I believe. Do you believe? I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, I believe. Everybody, let's raise the banner of the Lord. Thou raise the banner. Oh, it's my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Indeed. My Redeemer lives. Our Savior's alive. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer lives. He lives. Our Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amen. Yes, Lord, you live, oh God. We thank you, Lord, for our hope is in you, Father God. Your love is so amazing, Lord Jesus, that you died on the cross for us, Lord. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Yes, Lord. Let's continue to worship, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did the grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Worship the Lord. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. We are free to worship Him. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will soon forever mine, will soon forever mine. You are forever mine. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, because your love is so evident on the cross, Lord Jesus. You died on the cross because of your love, Lord Jesus. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be
knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Yes, Lord, we will soar with you, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for you are always there, Lord God, covering us with your wings, Lord God. And we will soar like eagles because you are our strength, Father God. We thank you, Lord, for what you have done and what you are going to do, Lord God, as we face our uncertain future, Lord Jesus. But we have hope in you, Lord God. We know that our lives are secured in your hands, Father God. That's why, Lord, we continue to worship you. We continue to praise you, declaring that you are great, our God who is alive. Hallelujah, Lord Jesus. Accept the worship of your people, Lord. This worship is for you alone, oh God. Thank you, Father. Hallelujah. Amen and amen. Let's offer a clap of praise to the Lord. Hallelujah. Please be seated. Lalo kang gumwapo sa buhok mo. Welcome, welcome. Happy kami na nandito ka ulit. Hoping na tuloy-tuloy na, no? At kung lagi kayong nagbubukas ng FB, nakita nyo siguro kagabi si Jose Marichan na mamlansya na. Kagabi yun. No? Hinahanda na yung susuotin, na mamlansya na sa mga memes. Dahil ngayon po is September na. No? Kumakanta na yun. No? Hawak ng mic. No? So, ito po talaga, sinalubong po tayo ng ulan, bagyo siguro ito, brand out, no? Pero ang importante, bagong buwan, bagong pagpapala galing sa Panginoon, no? First day of the month ng September, first month ng Burr months, first Sunday rin, no? And pwede ba nating batiin yung katabi natin ng Merry Christmas? Grabe, ganun lang kabilis. Grabe.
Unang-una po, gusto ko magpasalamat sa Lord. 1 month na po kami sa bahay namin. No? Mas lalo po namin na-enjoy ni Pastora Love yung life namin dito sa Naga. No? Iba talaga pag may bahay kang sarili. No? So, meron pa ring stress pero nabawasan na. No? So, nagpapasalamat po kami sa Panginoon, sa provision ni Lord, sa lahat ng pangailangan. No? Grabe po yung provision ni Lord at grabe rin po yung support ng simbahan natin, no? Nung lumipat kami. No? Salamatunon sa mga members na nagkusang loob, no? Na nagbigay, tumutulong, nagsusupport at nagpapakita ng concern. No? Sa buong iglesia ng ACF Naga, sa mga CMT, sa mga members abroad, no? Alam niyo na kung sino kayo. Appreciated po namin lahat. Lahat ng concern, tulong at suporta. At higit sa lahat, lahat po ito ay counted kay Lord. No? Lahat po ng binibigay natin sa ministry is counted po yan kay Lord. So dumako po tayo sa message natin ngayong umaga. Hindi po natin papahabain kasi baka yung iba gusto nang umuwi. No? Tatanong lang po ako, ano po sa tingin niyo ang pinagkaiba ng opinion at conclusion? Okay, parang gustong-gusto talaga ni Ma'am Peli. Alam na alam niya yung sagot. Opinion and conclusion. Okay, siguro po yung iba alam na. So example po, yung isang pinto, kung opinion, makakapasok ka. Pero conclusion, hindi ka pwedeng pumasok. Kasi close nga eh. Opinion, tsaka conclusion. So yun po yung pinagkakaiba nila. So ngayong umaga, meron po itong kinalaman sa message natin kasi ang pag-uusapan natin is about spiritual eyes. No? Take note ha, hindi po yung physical na mata, kundi spiritual eyes. Okay? Our spiritual eyes give us ability to see God's presence, to recognize God's purpose, and to discern God's plan through faith. So yan po yung gamit ng spiritual eyes natin. So balikan po natin yung conclusion tsaka opinion. Conclusion mga mata natin, spiritual eyes, lagi po tayong defeated as Christian. Pero kung opinion, lagi po tayong magiging victorious sa buhay natin. Okay? So ang title po ng message natin is Seeing with Spiritual Eyes. Okay? Lagi natin maririnig itong mata ngayon, eyes, dahil ito po yung topic natin. 2 Kings 14-17. Kung meron kayong Bible, pakibukas. So, ito po ay story ni Elisha. No? Eliseo sa Tagalog, at ng kanyang alalay. No? Wala pong pangalan. So, basta alalay lang. Elisha at ang kanyang alalay. So, basahin po nating story. 3 verses lang to. No? Kung meron ka, medyo maliit, pero makinig na lang po kayo at basahin, sundan niyo po ako. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal. Sinabi niya, Guro, paano na tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. At siya'y nanalangin kay Yahweh. Buksan niyo po ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng kabayo at karuwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. No? Grabe. So pansinin niyo po yung verse 15. No? Dito po sa verse 15, ang alalay ni Eliseo ay napuno ng takot, pangamba, nataranta, nagpanik, hindi niya po alam ang gagawin niya dahil napalibutan sila ng sobrang daming kaaway. Libo-libo.
So, nagpanik, natakot. Simple lang po yung ginawa ni Elisha sa verse 17. Simple lang ang ginawa ni Elisha. Nagpray, ang sabi ni Elisha, Lord, open his eyes that he may see. Ganun lang po yung prayer ni Elisha. So, ang mata po na tinutukoy dyan sa verse 17 is, hindi po yan spiritual na mata. That is spiritual eyes. This morning, mga kapatid, marahil may iba sa atin ngayon ang tulad ng alalay ni Elisha na terrified. Ang iba siguro sa atin, afraid, troubled, dahil marami pong nakapalibot sa atin ng mga kaaway o nakapalibot na mga pwedeng manakit sa atin. No? Pero meron pong message si Lord sa atin ngayon. I-open po natin ang eyes natin. No? Hayaan natin nakabukas ang ating mata dahil kung makabukas po ang ating mga mata, meron po itong 3 supernatural abilities. At ito po yung pag-uusapan natin. 3 superpower na abilities, supernatural abilities ng mata natin. Una po, yung mga spirituals natin ay meron po yung night vision. Ang mga mata po ng mga Kristiyano ay nakakakita sa dilim. No? Kaya night vision. So kung hahayaan po nating nakabukas ang ating mata, simple lang po ang point, kahit ano pong dilim ng palibot, makikita pa rin natin si Lord sa buhay natin. Kahit anong dami ng kaaway, kahit anong dilim ng sitwasyon, meron tayong supernatural ability na makakakita sa presensya ni Lord. No? Tignan po natin yung alalay ni Elisha. Verse 15. Pagkagising sa umaga ng alalay ni Elisha, hindi pa nga po nakakapaghilamos. No? Hindi pa nakakapag-toothbrush. Ano pong nakita ng alalay ni Elisha? Pagtingin niya sa labas. Maagang maaga. Siguro mga alas 5 o alas 6, basta maliwanag na. Pagdungaw niya, sumambulat sa paningin ng alalay ni Elisha ang libo-libong sundalo na nakapalibot para tugisin sila. 2 lang po sila. No? Lahat armado. Lahat nakapwesto. Lahat ready nang umatake. Libo-libo. Parang yung mga pulis sa Davao na nakapalibot sa kingdom na naghahanap kay Kibuloy. O, mas matindi to. Libo-libo ang nakapalibot kay Elisha at sa kanyang alalay. Anong sabi ng alalay? Verse 15. Paano na tayo ngayon, boss? Paano na tayo? Ito po ay tanong ng isang taong hopeless and helpless. Paano na tayo? Biglang nagdilim ang palibot ng alalay ni Elisha. Ang aga-aga, pero ang dilim ng sitwasyon na nakikita niya. No? Isipin mo, 2, 2 lang sila, versus thousands of soldiers. No? Marahil ang taong ito ay umiiyak na dahil hindi niya na alam kung anong gagawin. Marahil ang tao na ito ay nanginginig na sa takot. Takot na takot. Nakita niya ang kalaban, pero hindi niya nakita ang presensya ni Lord. Dahil sarado ang mga mata. Kaya nga sa verse 16, di ba, sinabihan siya, huwag kang matakot. Sabi ni Elijah, ba't ka ba natatakot? Kasama natin si Lord. Hindi tayo pababayaan ni Lord.
At sa verse 17, nanalangin si Elisha. Hindi naman talaga tumitigil yung alalay niya. Nag-pray si Elisha, Lord, open his eyes that he may see. Alam ni Elisha kung bukas lang sana ang mata ng taong ito po ay hindi matatakot. Ito po ay hindi mangangamba kahit anong dilim ng sitwasyon. Makikita niya pa rin ang presensya ng Diyos dahil bukas ang mga mata. Mga kapatid, dumarating talaga sa buhay natin yung darkness. No? Siguro yung iba sa inyo nasa darkness ngayong mga panahon na to. Sobrang dilim. Yung panahon na napapalibutan ka ng worries sa buhay. Napapalibutan ka ng fears. Napapalibutan ka ng takot. Tulad lang ng sakit. Yeah? Ang dami po nagkasakit last week. Yung iba, buong pamilya pa. Minsan makakaramdam tayo ng dilim. Anong gagawin ko ngayon? Buong pamilya na kami ngayon nagkasakit. Diba? Minsan nakakaranas tayo ng darkness. Financial. Hindi natin alam kung paano tayo makakabayad sa mga bayarin natin. May loans, may bills, may gamot, may mga estudyante pa sa college na pinag-aaral, laki na ng tuition ngayon. Minsan, hindi natin alam kung saan tayo tatakbo. Ang challenge, mga kapatid, ngayong umaga is open your eyes. Pilitin nating hanapin ang presensya ni Lord sa darkness dahil pwede natin siya makita. Meron po tayong night vision. Kaya pong makakita. Magtiwala po tayo kay Lord kahit na anong dilim ng sitwasyon ngayon dahil makikita natin si Lord kung bubuksan natin ang ating mga mata. Pero minsan, merong iba talaga na gusto talagang maglakad sa dilim. Meron pong mga ibang Kristiyano ang gusto talagang mas pinipiling mangapa sa dilim. Mas gusto mag-worry kaysa mag-worship. Magpipray ng konti, pero pagkatapos nun, worry na sobrang dami. Minsan, mas pinipili natin mag-panic kaysa yung peace na galing kay Lord. So, ano pong resulta? Panic attack. Instead, peace of mind. Panic attack po ang nararamdaman natin, nararanasan. Minsan, lamang po yung terror kaysa trust natin kay Lord. So, ang challenge po, mga kapatid, bukas po natin yung mga mata natin. Let's open our eyes. Meron tayong night vision. Makikita natin si Lord kahit anong dilim ng sitwasyon. Let us always choose faith over everything. Faith over fears. Faith over panic. Faith over terror. Faith over darkness. Let us ask God to open our eyes that we may see. Pangalawa, yung mga mata natin, kung bubuksan lang natin, alam nyo, meron din itong pangalawang supernatural abilities. Yung mga mata natin, meron palang X-ray vision. This is the ability to see into or through the objects made of non-transparent materials. Ilan po yung X-ray natin sa ospital natin, Mamalo? Dalawa. Pag in-X-ray yan, makikita yung loob niyan, yung buto kahit anong pang nakatago yan sa loob ng katawan mo, makikita yan.
Pag yung bag mo, idinaan mo yan sa x-ray sa airport, yung kaluluwa ng bag mo, kitang-kita yan. Yan po yung x-ray. No? Si Superman, meron pong ganitong klaseng superpower. Pero alam nyo ba, na tayong mga believers ay meron ding kakayahang makakita ng mga bagay na invisible. Hindi nakikita ng naked eyes, pero kaya nating makita. Balikan po natin yung verse 15. Sa verse 15, takot, nagpapanig ang alalay ni Elisha. Ang sabi, boss, there's no way out. Wala na tayong kawala nito. Napapalibutan na tayo. Durog na tayo ngayon. Patay na tayo. No? Verse 16. Gusto ko pong balikan yung verse 16. Verse 16. Saan naman yan? Verse 16. Okay. Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Yan po yung sabi ni Elisha. Ang sabi ng alalay, sobrang dami ng kaaway natin, wala na tayong lusot. Pero ang sabi ni Elisha, mas marami tayo kaysa sa kanila. May nakikita si Elisha na hindi nakikita ng alalay niya. So ano pong nangyari? Verse 17. Nag-pray si Elisha. Lord, pakibukas mo nga yung mata netong alalay ko. Walang nakikita. Verse 17 din. Sinagot ni Lord yung prayer. Binuksan, pinakinggan ni Yahweh ang kanyang dalangin. At, sa verse 17 din, pagbukas ng mga mata ng alalay ni Elisha, alam niyo po anong nakita niya? Yung bundok. Nung pagkatapos buksan ni Lord yung mata niya, spiritual eyes, nakita niya na yung bundok ay punong-puno ng mga kabayo, karawahe, chariots of fire. No? Na punong-puno po ang buong bundok na handa silang ipagtanggol at ipaglaban. No? So nabuksan po ang kanyang mata sa spiritual reality. So nung binuksan po niya yung mata niya, meron palang isang bundok ng heavenly forces na handang ipagtanggol sila. Invisible. Pero nung binuksan yung mata, meron palang mga kakampi na mas marami pa sa bilang ng mga kaaway. Mga kapatid, kung hahayaan lang po natin bukas ang ating mga mata, buksan lang po natin yung mata natin, spiritual eyes. Meron po tayong x-ray vision na tumatagos kahit anong klaseng circumstansya pa yan. Meron tayong vision, mga kapatid, na kayang mag-penetrate sa reality at facts ng buhay. At meron po tayong vision na kayang bumaon sa kahit anong reason at logic. Upang makita natin ang proteksyon, ang power, at provision ni Lord sa panahon ng adversity. So, nandyan lagi ang presence ni Lord, nandyan lagi yung power ni Lord, nandyan lagi yung protection and provision ni Lord. Ang kailangan lang natin gawin is to open our eyes. No? Pero minsan, talagang mahirap po buksan yung mga mata natin. No? Lalo na po kung mahirap po yung sitwasyon. No? Ang tendency po ay mas nakapokus tayo sa sitwasyon, mas nakapokus tayo sa circumstansya, mas nakikita natin
ang circumstances kesa power ni Lord. Diba? Madili nga lang yung sweldo mo. Diba? Nagpapanik na tayo. Basta madili yung sweldo, anong first move natin? First move, utang. Ay naman yan di ba? O kaya, sangla! Matik yan. Mga kapatid, meron tayong X-ray vision. Buksan po natin mata natin. Tignan po natin yung provision ni Lord. No? Minsan nakapokus tayo sa reality rin sa buhay. Pag nagkasakit, doktor diretso. Matik yan. Basta magkasakit. Hindi ba pwede mag-pray muna? Hindi ba pwedeng tignan natin yung power ni Lord na kayang magpagaling ng sakit? Ha? Minsan naman, nakapokus po tayo sa facts. Hindi po yan maaalis. 20K lang yung sweldo ko kada buwan, pastor. 20K kada buwan. May estudyante ako, college. May binabayaran akong loan. Ang dami naming bills. Tapos babawasan ko pa ng 10%. Tapos may nanggugulo pang project at 40. Hindi po kasya. Sa computation ko, hindi po magkakasya. Next time na lang ako magbibigay pag nakaluwag-luwag na. Next time na lang ako magbibigay pag mayroon ng extra. Mga kapatid, di ba natin pwedeng imulat yung mata natin sa blessing at provision ni Lord? Hindi ba pwedeng imulat natin yung mata natin na unahin natin si Lord? I-priority si Lord? Hindi ba natin pwedeng mag-sacrifice at ipagkatiwala sa Lord ang lahat? Hindi ba pwede yun? Open our eyes. No? Minsan, natatalo tayo ng realidad sa buhay. Hindi natin alam na meron tayong X-ray vision na kayang tumagos sa kahit anong klaseng realidad ng buhay. Last January, nag-commit kami ni Pastora 1 year walang sweldo. 1 year. So pinilit po namin lakihan yung mata namin. Inopen namin ng sobrang laking-laki. Malaki na po yung mata ko pero pinalaki ko pa rin. Inopen ko po yung mata ko. No? Fact. 0-0. Zero income. 0 balance. 0-0. 0-0 yan. Realidad. Walang pambili. Wala nga akong bago. No? Magmula nung January, parang wala akong nabiling bago sa sarili ko. Puro bigay. Praise the Lord. Ganyan po yung mga pastor. Yung mga pastor, gifted. Yung damit, gifted. Bigay lang po to. Sapatos, gifted. No? Wala. No? Circumstansya po ang pag-uusapan naman natin. May time na naubusan kami ng gasolina. No? Kailangan pa naming, ano bang tawag sa Tagalog yan? Mag-igib sa istasyon ng gasolina para lagyan yung motor. Last Thursday, nag-small groups kami sa Pili. Naka 4 wheels. 4 wheels. Pero 100 lang yung laman ng pitaka. So, meron pong mga circumstansya
na hindi po madali, mahirap. Maraming mga mahirap na circumstansya ang mag-a-arise. Pero pinilit naming faith ang mag-arise. No? At dahil meron po tayong X-ray vision, mga kapatid, yung paningin po namin is tumagos po yan sa realidad. Sa circumstansya. Sa fact. No? Nakita namin ang promise ni Lord. Your labor in the Lord is not in vain. Nakita namin yung provision ni Lord. And my God shall supply all my need. Nakita namin yung power na merong gagawing si Lord na something special. Praise the Lord. Anong buwan na ngayon? September na. Nasa 9 months na po kami. Konti na lang. Konting-konti na lang. Habang tumatagal, lalong lumilinaw. So ang challenge, mga kapatid, open your eyes. May mga panahon na hindi po papabor sa atin yung circumstansya. Hindi po yan papabor. May mga panahon na hindi po tayo makakatakas sa realidad. Realidad yan. Hindi natin mababago ang facts. All we need to do is just to open our eyes. To see God's promises. To recognize God's provision. And to see God's power. Punta po tayo sa pangatlo. Sino pong gustong humula sa pangatlong point? Pwedeng abilidad ng mga mata natin kung bubuksan po natin. Meron po itong telescopic vision na kayang makita kahit sobrang layo. No? We have the ability to see vast distance far beyond our eyes can see. Sobrang layo. Kung bubuksan po natin ang ating mga mata, mga kapatid, hindi lang po tayo makakita sa dilim. Hindi lang po natin makikita ang mga invisible na bagay. May kakayahan din po tayong makita ang nasa unahan. Mga bagay na malayo. No? So yung alalay ni Elisha, nung binuksan niya po yung mata niya, hindi lang po power ni Lord yung nakita niya, hindi lang po provision yung nakita niya. Nung binuksan niya po yung mata niya, nakita niya rin po yung purpose ni Lord sa buhay niya. Purpose. No? So yung prayer ni Elijah na open his eyes, Lord, that he may see, could also imply, Lord, open his eyes that he may see your purpose behind these things. May kakayahan po makita kung ano pong nasa unahan, kung ano pong plano at purpose ni Lord sa buhay. May purpose si Lord kung bakit sila nakita, kung saan sila nagtatago. Di ba? May purpose din si Lord kung bakit sila napalibutan ng kaaway. At kung sakaling matugi sila at mahuli, for sure, meron ding purpose si Lord sa buhay nila. Ang kailangan lang nilang gawin is to open their eyes and to see the purpose of God behind every situation. Mga kapatid, iba-iba po tayo ng pinagdadaanan. Hindi po tayo pare-parehas ng struggle sa buhay. Yung iba sa atin, may struggle sa mga agum nila. May struggle sa pamilya. May struggle sa work nyo. Pinag-iinitan kayo. Ano bang classic struggle yan?
Meron tayong struggle sa physical nating katawan. Iba-iba po tayo ng struggle. Mga kapatid, iba-iba tayo ng struggle dahil iba-iba yung purpose ni Lord sa buhay natin. Iba-iba yung design ni Lord sa buhay natin. Iba-iba yung plano ni Lord sa buhay natin. At kung hindi po natin ito makita, kung hindi po natin maintindihan ang purpose ni Lord sa bagay na nangyayari sa atin, ang tendency po nito is madali po tayong manghina. Madali tayong ma-discourage. Hindi natin alam yung purpose eh. Madali tayong ma-stumble. Ang iba pa siguro baka maglaylo. Hindi mo na magsisimba. Absent muna sa prayer meeting. Minsan, ang mas matindi pa, baka mag-backslide pa. Mga kapatid, open your eyes to see the purpose of God behind every situation. Kung nawalan ka ng trabaho, Lord, open my eyes to see your purpose. Kung na-fail ka sa goal mo, kung nabigo ka sa plano sa buhay, Lord, open my eyes to see that you have a better plan. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ni Lord ang prayer mo, Lord, open my eyes to see your long-term program. Kung may malubha kang sakit ngayon, Lord, open my eyes to see your intention according to your will. Kung ano man ang pinagdaraanan natin, mga kapatid, ngayon, Lord, open my eyes to see your purpose behind all these things. In conclusion, mga kapatid, lagi nating iisipin na hindi lang po tayo nabubuhay sa natural world. We also live in supernatural. So ang challenge po, buksan po natin ang ating mga mata. Meron po tayong night vision na kayang makita sa kahit anong dilim ng palibot. Meron po tayong x-ray vision na kayang makita ang mga invisible na mga bagay. At lastly, meron po tayong telescopic vision na kayang makita ang nasa unahan, ang plano ni Lord sa buhay natin. Good morning po sa ating lahat. Okay. First Sunday po ngayon, time po ng pag-remember ng kamatayan ni Jesus sa cross. So, gusto pong i-remind ng lahat na ang communion is not only about the bread and the wine. So, ang communion na to is about the body and the blood of Christ. Ang communion na po ito ay hindi rin po ito ritual. Ito po ay pag-obey at pakikinig po sa boses ni Lord sa buhay natin. Gusto ko rin po i-remind ng lahat na ito pong ginagawa natin communion is not an obligation. No? This is a celebration. No? Na si Jesus is namatay para sa atin. Tayo ngayon ay pag-aari ni Lord. Tayo ngayon ay anak ni Lord. Tayo ngayon ay partaker sa kaligtasan na binigay ni Lord sa atin. So, lumapit po tayo dito ngayon sa harapan ng mga elemento na to na hindi dahil malakas tayo, hindi dahil magaling tayo. Lalapit po tayo dahil mahina tayo. Lalapit tayo dahil kailangan natin ang grace ni Lord sa buhay. Magpapartake po tayo ng mga elements, hindi rin po para sa sarili nating interest. Pinapartake po natin ito to bless Jesus. Pasalamatan siya, worship siya, alalahanin siya sa buhay. So, lumapit po tayong lahat at habang pinapartake po natin is i-worship natin at pasalamatan si Lord sa buhay natin. Nalangin tayo.
Lord, salamat po sa napakagandang privilege na pinagkalob niyo po sa amin, na mariremember na naman po namin ang iyong ginawa para sa amin. Salamat, Lord, dahil hanggang ngayon kami po ay nandirito, Lord, naglilingkod, sumusunod at umiibig po sa inyo. Dalangin po namin na ang aming po mga kahinaan, aming po mga kasalanan, kami po inyong patawarin at gawin niyo po kaming karapat-dapat ngayong araw na to. Nandito po, Lord, ang tinapay, simbolo ng iyong katawan, ang wine, Lord, simbolo ng iyong dugo. Pagpalain niyo po ito. Tabunan niyo po ito ng iyong presensya. Ito po aming dalangin sa ngalan Jesus. Amen. Ito po ang lahat na tumayo. Ito po itaas ang tinapay. For I received from the Lord what also I pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Partake po natin. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Partake po natin naman. Let's pray. Lord, kami po mga nandirito ngayon sa simbahan, po kami ay thankful and grateful po sa inyo. Ang inyong love, ang rason kung bakit po kami nabubuhay, kami blessed, kami masaya, at kami victorious, Lord, sa aming mga buhay. Pray kami, Panginoon, na through this remembrance, ang mga wine na to at ang tinapay, magbigay po sa amin ng strength spiritually. Mga Panginoon, sino man yung mga nakakaramdam ng mga sakit ngayon,
Sino man, Panginoon, ang may mga sakit na matagal nang dinadala, nadalangin namin ng kagalingan. Uwi niyo po kami. At nais na rin po namin dalangin, Lord, aming mga kapatid na possible this month is manganganak. Si Roma, si Carol, safe delivery po ang prayer namin sa kanila. Being healthy po, mama at ang baby. At dalangin namin na kaming lahat na nandirito ay pagagalingin nyo sa aming mga physical na karamdaman. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming binabalik sa pangalan ng Jesus. Amen. Morning po. Gusto ko pong mag-share ng konti. Related po dun sa message ni Pastor, napakaganda. Nangyari po sa akin na may mga bagay na minsan inabutan tayo ng problema na halos talaga sarili mo na lang ang naisip mo na paano ba ito i-solve? Minsan nakalimutan mo na yung paligid mo, kung sino pwedeng tumulong sa'yo. Pero higit sa lahat, isa lang ang nakita ko. Unang-una, ang pagpakumbaba sa harap ng Panginoon. Ano man problema, pag sarili mo lang ang laging inaasahan mo, kahit kaibigan mo minsan walang maibigay sa iyo ng tamang solusyon o sagot dahil iba-iba rin yung kaisipan. Pero isa lang, pagpapakumbaba sa Panginoon, manalangin. Walang ibang, para sa akin sabi ko, walang ibang makapagbigay ng sagot. Ang mga sistema, mga paligid ko, ano pa man, ay nagdudulot ng mga, sabihin natin na tentasyon, kalaban, o parte siguro ng buhay bilang laman pa. Pero higit sa lahat, isa lang ang naisip ko. Magpakumbaba ka sa Panginoon para bigyan ka ng wisdom kung anong gawin mo. Yun lang po. Basahin ko po ang text natin ngayon sa 2 Corinthians 9, 5-8. Alalahanin ninyo, ang nag-aasik ng konti ay kaunti rin ang aanin. Subalit, ang nag-aasik ng marami ay marami rin ang aanin. Magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Huwag masama sa loob o dahil napipilitan lamang, sapagkat
Mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng masaya ang loob. Kaya ng Diyos na ibuo sa inyo ang lahat ng kanyang pagpapala upang magkaroon kayo ng kasapatan sa lahat ng bagay. At nang sa gayon, managana kayo sa paggawa ng lahat ng uri ng kabutihan. Manalangin po tayo. Lord Jesus, Heavenly Father, Lord, salamat Lord sa pagkakataon ito. Sa muli, binigyan mo kami ng panahon at oras para sambahin ka sa iyong dakilang pangalan. Lord, salamat Lord sa aming buhay, kahit paman sa aming kalakasan, ay dakilang biyaya at pagpapala sa amin. Salamat Lord na sa lahat ng oras, bigyan niyo po kami ng gabay na buksan ang aming isipan sa aming mga problema. Paminsan, Lord, ay halos lugbok na kami na hindi na kami makatingala o kaya man sa palibot na lang kami nakatingin. Pero ikaw, Lord, ay nag-iintay na lamang ay buksan ang aming isipan pakumbaba sa iyo. Salamat, Lord, sa mga biyayang aming nakamtan. Naway, Lord, turuan niyo po kami at tulungan na magamit namin ito na maging ambag sa iyong gawain, Panginoon. Sa lahat na, Lord, na aming na sa lahat pong ito, Lord, ay aming ipinagkatiwala sa iyong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Good morning, my brothers and sisters. Good morning po. Merry Christmas! Okay, so masaya po tayo kasi we are here on the first day of Christmas celebration. Lagi ko pong sinasabi na napakapalad po natin kapag every Sunday po nandito tayo, makapakinig po tayo ng salita ng Panginoon that continue to strengthen us amidst trials and difficulties. I was touched by the reflection of Brother Joel. He's a very few words, kumbaga. So, sabi ni Pastor sa message, sabi ng Panginoon, we have to open our spiritual eyes with a humble heart. Kasi sabi nga po, magpakumbaba tayo. Okay, so first of all, yun nga po, Merry Christmas to everyone. Ipinag-pray na po ni Pastor si Sister Carol and Sister Roma for a very safe delivery. I've been to that place nung nanganak din po ako ng 2 beses na normal. So, let's just, to my sisters, let's remember the message of the Lord to our pastor. It's faith over fear. It's faith over facts. God will deliver you from these circumstances successfully. Pinag-pray na din po yung need ng healing. I just would like to add, Nanay Pet will undergo medical treatment this week, starting tomorrow. Let us also pray for her, for a special favor that the Lord, that He will open her eyes for what the Lord's going to do with her in dealing with her healing. I learned po na si Tatay Felix just recovered from trangkaso. So, we praise the Lord for his life. He's here with us. He continued to be with us every Sunday with Nanay Alice. And Ma'am Raquel also experiencing physical weaknesses. Let's continue to pray for her. I also would like to welcome, amen, very sweet with the wife. So happy that you're here. Welcome. Sa lahat po ng may karamdaman, we pray that the Lord will deal with us in a very special way. And I don't know if we have the slide for our birthday celebrant for this month. Meron po ba tayong birthday celebrant for the month of September? We would request, Pastor, that before the benediction, he will include our birthday celebrant for the month of September. And then, we would like to praise the Lord for the successful activity of the youth. It's a re-echo of what had happened in Mindanao.
there were 7 delegates from Zone 1. So we would like to praise the Lord for the leadership of our youth in this church for making it possible. So praise the Lord for that. And please do not forget our lot at 40. Let's continue to seek the Lord to open our spiritual eyes, that in our giving, it is faith over facts, which was actually laid upon us by Pastor to his message. Let us not limit the Lord on our earnings. He will always provide. All we have to do is take that faith, that big leap of faith. Also po, aside from our usual, I'd like to announce sa board, we have our meeting, and all members are invited po kayo for our food fellowship after the worship. Thank you very much. Tayong lahat po ay tumayo. Let's commit our lives to the Lord as we face another week. And trust to Him, lahat-lahat, provision, protection, wisdom, guidance ni Lord. Let's sing Power of Your Love. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I've found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. By the power
salamat po sa araw na to. Salamat, Lord. Kahit na po brownout, kahit na po umuulan, mas pinili namin, Lord, na pumunta dito sa simbahan para worship sa inyo. Salamat, Lord, sa inyong presensya. Salamat sa mga pagpapala, material, spiritual. Salamat sa provision. Salamat, Lord, sa lahat na yung nagawa sa aming mga buhay. And Lord, nais po namin pagkatiwala na naman, Lord, another week sa aming buhay. May bagyo siguro, Lord, na paparating, dinadalangin namin na hindi naman po sana masyadong malakas at safe kaming lahat at wala po, Lord, mapapahamak sa amin. Ingatan niyo po kaming lahat. Samahan niyo po kami sa mga gagawin namin this week. Mga iba, Lord, na nangangailangan ng wisdom, pagkalooban niyo po. Nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng pinansyal, nangangailangan, Lord, ng iyong lakas. Kayo pong mag-minister sa amin. Lord, sa aming pag-uwi, ingatan niyo po kami, makauwi po kami ng safe sa aming mga tahanan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang iyong buhay. Kaya aming langin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen and amen. Happy Sunday. Merry Christmas. So, invited po ang lahat na mag-join habang maulan pa po sa labas na meron po tayong pa-lunch dahil po in celebration sa promotion ni Brother Philip. Congratulations! Ano nga ba yun? Hindi ko alam yung term eh. Ano yun? Ma'am Raquel, ano yung promotion ni Sir Philip? Ano yon? PSBS? Tama ba? Yan. Wow. So, napaka-amazing ni God, no? So, praise the Lord. So, meron po tayong pa-lunch. Enjoy the fellowship. Wala po tayong pamphlet.